Masaya po kaming muli kayong makasama. Welcome po dito sa Amazing Breakthrough Church International. Tayo po ay magpupuri, sasamba, sasayaw, kakanta para sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Yayain mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, yung mga kapatid, lahat ng tao sa inyong bahay, sama-sama tayong sumamba at magpuri sa Diyos na buhay. Amen. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon na pinaka-the best, pinaka-masaya, at pinaka-malakas na sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon! Tulungan mo akong baguhin ang buhay ko upang maranasan ang iyong mga himala. Ikaw ang ihahayag ang kabutihan mo. Patuloy na ibabahagi ang iyong mga salita. Hindi magsasawa, aawitan ka, mapupurihan ka. Hindi magsasawa sa'yo, Panginoon. Salamat ako'y binago mo. Salamat ako'y niligtas mo. Salamat sa kabanalan mo. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat ako'y binago mo. Salamat ako'y niligtas mo. Salamat sa kabanalan mo. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo sa Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil ako'y niligtas mo. Dahil ako'y niligtas mo. Tulungan mo akong baguhin ang buhay ko upang maranasan ang iyong mga himala. Ikaw ang ihahayag ang kabutihan mo. Patuloy na ibabahagi ang iyong mga salita. Hindi magsasawang aawitan ka, mapupurihan
Magandang gabi po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga nasa abroad. Mabati po kami. Happy holidays. God bless us all. Nawa po ang favor, protection at biyaya at pagpapala ng Panginoon ay laging sumaatin. Praise the Lord. Hallelujah sa mga kapatiran natin sa ABCI family, sa Mindoro, sa Barangay Ligaya, sa Blayan Occidental Mindoro, at sa ABCI family sa Negros Oriental. Praise God sa Mindoro sa pangunguna ni Pastor Boyet Baybayon, at sa Negros Oriental sa pangunguna nila Brother John and Pastora Maricel Yap and family. Praise God dyan po sa mga taga sa Dumaguete, sila Pastora Maricel, Brother John, at saka sa Shaton, sila Sister Janice, at saka sa mga taga-Umanod, at sa iba pang mga lugar, sa mga kapatiran ABCI dyan sa Davao del Norte ba yun? No? Sa Davao del Norte, praise God. Sa Zamboanga, Sibugay, praise God. Sa Bohol, sa Saudi, sa Riyadh, Saudi, sila Brother Eloy at Sister Chacha. At sa lahat pa ng lugar, sa totoo lang, hindi ko maalala ngayon. Praise the Lord. At sa mga ka-network po natin, sa mga taga Muscat, Oman, sa pangunguna ni Pastora Rowena, God bless po. Praise God. Sa mga ka-network po natin, sa iba't ibang lugar, praise God. Sa mga taga Muñoz, Nueva Ecija, sa pangunguna nila Pastor Seymour, nila Pastor Wilmer, Pastora Gemma, praise God, sila Pastor Bert, yan. Sa Candelaria, Quezon, sa pangunguna Pastor Robert Isles, praise God. Sa Puerto Princesa, sa Palawan, sa Brooks Point, Palawan, sa pangunguna nila Apostle Noel Takadena, at ang lahat. Pasensya na, hindi ko kaagad maalala ang mga pangalan nyo. At maging sa Bohol, Apostle Ed, praise God. Ang Cogcat family, praise God. Ang sa Canada, si LJ at Sarina. Ang Hirona Tarlac, si AC Canada, si AC Hirona Tarlac. At marami pa. Praise God. God bless you all po. Praise God. Okay po. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Glory to God. Let's pray. Okay. Salamat po God sa gabing ito na kung saan, Panginoon, kami ay mag-aaral ng iyong salita. As we celebrate these holidays, Lord, maluwalhati ka sa bawat buhay ng bawat pamilya dito sa ABCI family. Pagpalain mo po, Panginoon, maranasan ang iyong presensya. Maghari ka sa bawat pamilya, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy mong gabayan, patnubayan, at pagpalain ang aming bayan. Salamat po, Panginoon, maging ang aming Pangulo, pagpalain mo po, Diyos. Salamat po, O God, at yung anointing mo dumaloy ngayon, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Maunawaan ang iyong salita. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Glory to God. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Praise God. Ang ating pong pag-aaralan ay about yung message of Jesus' birth, yung mensahe ng kapanganakan ni Jesus. Ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus ay kaligtasan ng bawat sannilikha. Praise God. Kaya nga the message of Jesus' birth is salvation of mankind. Praise God. Hallelujah. Simulan po natin ang ating pagbasa sa Mateo chapter 2. Matthew chapter 2, beginning verse 1. After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?" Hallelujah. We saw his star in the east and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the peoples, chief priests, and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, "For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him."
After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magsisimulang mag-aral ng kanyang salita. Praise the Lord. Sisimulan ko sa patanong. Okay? What must we do in this season? Ano bang dapat nating gawin sa ganitong kapanahunan? Hallelujah. Na inaalala natin ang tradisyon na po ito sa ating bansa. Praise God. Ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kung tutusin, hallelujah, ay debatable po ito kasi yung exact date ay talagang hindi po talaga yon. But the thing is, sa selebrasyon na ito, hallelujah, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Praise God. Ano ang dapat gawin? Hallelujah. Yan po ang dapat. Kasi titingnan po natin kung birthday ni Jesus, birth of Jesus po ito eh. Praise God. Kung birthday niya, anong dapat natin gawin? Yan. Praise God. Kasi sino ang may birthday? Ikaw ba? Di ba yung kinakanta natin dito sa ABCI pag may birthday? Happy, happy, happy birthday. Ikaw ang may birthday, hindi namin birthday. Oh, happy, happy. Hindi tayo may birthday, siya ang may birthday. Oh. Ano ang mensahe at anong dapat gawin? Praise God, sa kapanganakan. Kasi ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay kaligtasan ng bawat isa, ng bawat sang nilikha na magtitiwala sa Kanya. Praise God. Kaya, merong mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Unang nating dapat gawin ay Praise God. Number 1 is worship the Lord our God. Bakit? Babalikan po natin, praise God, yung binasa natin kanina. Sabi ng Matthew chapter 2 verse 1, After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, ano ang tanong? Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Ayan praise God. Ang tanong nila ay nasaan? Sabi na, nakita namin, ang alin? Nakita namin ang, hallelujah, nakita namin, where is the one who has been born King of the Jews? Praise the Lord, glory to God. Sabi niya, nakita namin, we saw his star in the east and have come to worship him. Etong mga magay na to, hallelujah, ay nakita nila yung star. Oh, praise God. At sila ay pumunta para sumamba. Sabi ng mga astrologists daw to, yung nagsasabi itong mga magay na to, praise God, mga pantas. Mga unbeliever to kung tutusin But the thing is, ang kanilang layunin kung bakit sila pumunta kasi nakita nila yung star, ay para sumamba sa Panginoon. Kaya in short, ang season na ito, ang dapat manguna, ang dapat po na ginagawa ng tao ay una't higit sa lahat, dapat sumasamba sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya ang dapat na pinagkakaabalahan ngayong mga season na ganito ay kailangan ay yung pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Just like the Magi, anong ginawa nila? Nakita namin yung star. Sabi niya, hallelujah. At kami pumunta, bakit? Para sumamba sa Kanya. Sa verse 3, ang sabi po sa verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed. He was disturbed. Why? Sabi niya, he was disturbed and all Jerusalem with him. Praise God. And then, hallelujah. Verse 3, hallelujah. He was disturbed and all Jerusalem with him. Verse 4, praise God. Hallelujah. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. Kaya nga, nung siya na-disturb, nagtanong siya ngayon, saan ba? Yung mga teachers of the law, nagtanong siya, saan ba ipapanganak ang Kristo? Nagtanong siya.
Praise God. Pagdating ng verse 5, ang sabi ay in Bethlehem. Yung tinanong niya, yung mga teachers of the law, sabi niya, in Bethlehem in Judea. They replied, for this is what the prophet has written. Saan nakasulat yun? Ito sabi, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. Yan. Praise God. Hallelujah. Kaya, anong ginawa ni Herod? Sa verse 7, then Herod called the Magi secretly. Tinawag niya yun. And sabi niya, and found out from them the exact time the star had appeared. Yun. Nalaman niya ngayon na yung exact time, ha? Hallelujah. Yung star, praise God. Hallelujah. Ngayon po ay, kumbaga sa nabibigyan ng masyadong emphasis yung star kasi may kanya-kanyang parol. Praise God. Noon ang nakikitang star, isa lang. Ngayon lahat ng bahay halos may star. Praise God. Tapos ngayon may mga gasolinahan na may star. Kasi Caltex po eh. Yan, praise God. Hallelujah. Kaya nung makita niya, hallelujah, yung exact time the star had appeared, sabi po sa verse 8, he sent them to Bethlehem and said, sinabihan niya yung mga magay. Ano sabi niya? Kasi pinapunta niya saan? Sa Bethlehem. Sabi ni Herod sa mga magay, go and make careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. Ayan. Ang purpose, I repeat, ang purpose ng mga magay na ito, mga pantas na ito, ay ano? Kasi nakita nila yung star, ayan, para sumamba. At nung malaman ni Herod yon, nagtanong sa mga teachers of the law, praise God, mga bihasa sa kautusan, kung saan ipapanganak ang Messiah. Praise God, sabi sa Bethlehem. At nung nalaman niya to, yung exact time ng pagkakita ng mga star ng mga magay, ay sinabihan niya, sige, pag nakita niyo na ang bata, sabihin niyo sa akin, bakit gusto ko ring sumamba. Praise God. Pero, iyang sinasabi ni Herod na yan, ni King Herod na yan, walang katotohanan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sa season na ito, dapat matuto tayong sumamba sa ating Panginoon na kung saan ipinanganak siya. Siya ang ating kaligtasan. Yan ang very hallelujah. Verse 9. Pagdating ng verse 9, ang sabi, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went. Ang makita nila yon, hallelujah, ang mga tao ay nagkaroon ng overjoy. Nagkaroon ng kagalakan. Bakit? Ipinanganak na. Kaya may kanta yan yung isang tala sa umaga, aming nakita, nagpapahiwatig, magandang balita, ang ipinangakong Mesyas ay dumating na, sa makasalanan siya. Nakalimutan ko ng sunod. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay dumating na, purihin siya. Hallelujah, hallelujah. Yan, praise God. They were overjoyed. Praise God. Hallelujah. Ito po, sobrang kagalakan. Yun ang kailangan na dapat ginagawa. Praise God. Ano yun? Pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sa bawat tahanan, walang kalungkutan. Kasi they were overjoyed nung makita nila ang Panginoong Jesus. Walang kalungkutan. Kahit wala kang bagong damit, kahit walang masarap na pagkain sa pagkainan, total naman, hating gabi, nakapaghapunan ka na. Yan. Praise God. Hallelujah. Salat man sa mga material na bagay o financial na bagay, dahil dito sa ganitong pandemic na ito. But the thing is, ang dapat nating ikagalak ay yung matagpuan natin ang Panginoong Hesukristo at tayo ay makasamba sa Kanya. Yan ang ating kagalakan. Just like the magay. Kaya nung makita nila ng mga magay na ito na huminto na, hallelujah, yung star at andoon sa nakatapat sa bahay, overjoy sila. Praise God. Hallelujah. Bakit?
yung desire ng kanilang puso na sumamba ay nangyari. Natagpuan. Praise God. Just like Simeon. Is it in Luke chapter 2? Alam niyo po, siya po ay matanda na, pero ang desire ng puso niya ay hindi siya papanaw, hindi pipikit ang kanyang mata hanggat hindi niya nakikita. At sambahin ang sanggol, ipanganak ang Mesyas. Nangyari ba yon? Yes. Kaya nga, Psalm 37 verse 4, delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Sa NCB, enjoy serving the Lord, and He will give you the desire of your heart. Praise God. What is the desire of your heart? Praise God. But the thing is, first and foremost, our desire must be, most especially in this season, ay worship the Lord. Worshiping God. Hallelujah. Yan ang dapat na nagpapasaya sa atin. Matagpuan natin ang ating Panginoon sa kadahilan ng ang pinakalayunin kung bakit siya ipinanganak sa mundong ibabaw na ito. Isinugo siya ng Amang nasa langit para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yan. Praise God. Itong mga bagay na to, very nyo. Praise God, wala pang relasyon sa Panginoon. Pero tingnan nyo, ang kanilang hangarin ay sumamba sa Panginoon. Yan bang iyong hangarin? The question is, sige po, gusto ko po sumamba sa Panginoon. The question is, how do we worship the Lord? Praise God. Excuse me po. Paano natin sasambay ng Panginoon? Kaya una, hangarin natin na sumamba tayo sa Diyos na buhay. Yan. Praise God. The thing is, paano natin sasambay ng Panginoon? John chapter 4, verse 23. Ano sabi niya? Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Praise God. Verse 24, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Yung verse 23. Sabi po sa verse 23, yet a time is coming and has now come, dumating na raw, na when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, pagkatapos na they are the kind of worshipers the Father seeks. May hinahanap si Lord. Ano hinahanap niya? Yung mga true worshiper. Ayan. Doon sa unang sentence ng verse 23, sabi niya, the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, and for they are the kind of worshipers the Father seeks. Yan. Anong hinahanap ni Lord? Yung true worshiper. Praise God. Kaya ang kanyang hinahanap ay mga true worshiper. Kaya in this season, mga kapatid, kailangan po maging totoo tayong sumasamba sa ating Panginoong Diyos, sa ating buhay na Diyos. Maging totoo dapat tayong sumamba sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. Napakahalaga po yun na kung saan ay totoong pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Kasi yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Yung sumasamba. Pag marunong kang sumamba, mawawala yung pangamba. Kaya ang sagot po sa mga pangamba sa buhay ay sumamba sa Panginoon. Yan. Praise God. Paano? Tapos sabi niya, God is Spirit. Sabi ng verse 24, God is Spirit and His worshipers must worship in spirit and truth. Ang ating Diyos ay Spirito. At ang bawat sumasamba sa Kanya ay must worship in spirit and in truth. Okay, praise God. The question is, how do we worship God in spirit? Okay, when you say spirit, it involves your whole being. Worshiping God in spirit involves your whole being. Just like what? Just like loving God. Praise God. Hallelujah. Worshiping God in spirit is just like loving God. It involves your whole being. Praise God. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart,
Ano pa? And with all your soul. Ano pa? And with all your mind. Okay, praise God. Kaya worshiping God in spirit involves heart, involves soul, involves mind. Pero, hallelujah, ang nakalagay doon ay with all, with all, with all. 3 times yun. Praise God. Tapos 3 times din, your. Yan, praise God. Pero yung tatlong yun, heart, soul, and mind. Hallelujah. Kaya, kailangan pag sumasamba ka sa Espiritu, involve yung whole being mo. Just like loving the Lord your God. Hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman mo siya. Nadarama mo siya. Ang Diyos hindi nakikita, pero nararamdaman. Yan, praise God. Kaya nga, pag ikaw sumasamba, nararamdaman mo ang Diyos, pero vice versa, dapat nararamdaman ka rin ni Lord. Yung iba gustong maramdaman si Lord. Gusto nila, maramdaman nila si Lord, pero sila naman di maramdaman ni Lord. Bakit? Akala mo sinaksakan ng anesthesia. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya, it must be, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Worship the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yun ang dapat. Yun ang tama. Praise God. Kaya when you say worshiping God in spirit, it involves your what? Your whole being. Yan. It involves your whole being. Tatandaan mo yan. Kaya nga pag sumasamba po tayo, di po ba bago tayo nag-start ng live stream, di po ba nagkakaroon tayo ng praise and worship, dapat doon pa lang kumokonek ka na. Sa lahat ng kumokonek po mga kapatid, huwag lang sa message. Dahil lahat yon importante. Hanggang sa benediksyon, kailangan bubuuin mo yun. Kung gusto mong buong pagpapala, buuin mo. Praise God. Kung sasabihin mo, kapos na po yung aking data, paghandaan mo. Sunday lang at saka Wednesday. Paghandaan mo. Praise God. Kaya nga buuin mo yan. Kung yung standby na tugtog na music, hindi mo na kaya yun, okay lang. Pero yung praise and worship, simulan mo. Praise God. Hallelujah. Pag Sunday, simulan mo. Total naman. Huwag mo nang tipin sa ibang bagay. Nakakapag-data. Di lalo na dapat sa live stream. Buo, hindi po. At saka, hanggang benediction. Nakikita ko at napapansin ko pagdating ng benediction, pagtapos ng preaching, prayer, talagang baba ka agad yung viewers. Hindi ganun, kapatid. Praise God. Hallelujah. Maging New Year resolution mo yun. Yun. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kasi it involves, when you say worshiping God in spirit, it involves your whole being. Your heart, your soul, your mind. Okay. Hallelujah. Pangalawa, God's Spirit and truth. The thing is, how do you worship God in truth? When you say truth, it means change life. Praise God. Hallelujah. You shall know the truth, sabi ng John 8:33, and the truth will set you free. Palalayain ka ng katotohanan. Ang kanyang salita ay katotohanan. Kaya nga pag sumamba ka, hallelujah, makikilala mo yung katotohanan. Bakit? Hallelujah, He is the way, the truth, and the life. The moment na tinanggap mo yung katotohanan, pinaniwalaan mo yung katotohanan, ang kanyang salita ay katotohanan, ang mangyayari sa iyo noon ay mababago ang iyong buhay. Kaya learn to worship God in spirit and in truth. Praise God. Hallelujah. Napakahalaga nun, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi ka lang basta uma-attend, hindi ka lang basta kumokonek. Kaya nga, paghandan mo, i-ready mo na rin ang buhay mo. Kasi pag nag-onsite na pinayagan na, praise God, next year, hopefully, and by the grace of God, ay papayagan na, babalik na tayo sa normal. Hindi ko sinabing hindi tayo normal ngayon. Praise God. Hallelujah. Yung talagang dati, pag pinayagan na, purihin ang Panginoon, ihanda mo. Hindi lang pwedeng puro sa live stream din. Hindi pwedeng puro sa live stream.
Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kailangan ay mamahalin natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas ang ating Panginoon. Praise God. At pagkatapos noon, dito, nagko-connect lang. Ito, madali lang kasi simbahay tayo. Oh. Pero, hindi porke nanood ka lang, tapos na. Hindi, dapat may napapagong buhay. Kaya nga, kasama na, hallelujah, kung sa new normal, praise God, kasama na ang, ang face mask at saka ang face shield, praise God, hallelujah. Dapat din ay meron ka ring protector, yung shield of faith. Praise God. Kung yun sa new normal, yung face mask and face shield kasama, dapat sa new life ay kasama na ang devotion. Kailangan kasama ng devotion. When you say devotion, ay hallelujah. Pag sinabing devotion, kailangan ay nagwo-worship, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Yan yung new life. Ngayon, new normal, face mask and face shield. Sa new life, devotion, prayer, worship, and reading the Bible. And after that ay praise God, may nabagong buhay. At pag nabagong buhay, isi-share mo rin sa iba para mabago rin ang kanilang buhay. Yan yung new life. Hallelujah. Kailangan ay matutunan natin yan. Matutunan yan ng bawat isa. Pwede mo bang gawin ito for the glory of God in this season? Para sa ganon, maunawaan, maranasan mo ng lubusan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Bakit isinugo siya ng Ama? Praise God. Para maunawaan natin at talagang malubos-lubos ang kagalakan mo. Just like the Magi. When Jesus was born, they were overjoyed nung matagpuan nila. Bakit? Na-fulfill yung heart's desire. Ano yun? Para sumamba. Praise God. At sa pagsambang ito, kailangan ang klase ng pagsamba natin ay worshiping God in spirit and in truth. Kaya hindi po nawawala ang bagong buhay. That's new life. Sana maliwanag po. Yan. Number 2. Praise God. Number 2 reason na dapat nating gawin. Hallelujah. Ano yun? Number 2, giving your best to the Lord. Karapat-dapat lamang po na ibigay natin yung best natin sa Panginoon kasi si Lord, ibinigay niya yung best niya. Praise God. Ang Ama, binigay niya ang only begotten Son niya. The best ang ibinigay. In return, dapat tayo, the best din ang ibibigay natin sa ating Panginoon. Yan ang dapat na number 2 na gagawin natin. Yung una, pagsamba. Ngayon naman, ibibigay mo yung the best mo kay Lord. Hallelujah. Praise God. Yan ang number 2 na dapat mong gawin. Sabi ng Matthew chapter 2 verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Kaya involved pa rin ang pagsamba. After doon, pag nakita nila yung sanggol, sumamba sila. At pagkatapos nilang sumamba, anong binigay nila? Anong ginawa nila? Then they opened their treasures. Imagine ang tawag doon, treasures. They opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Praise God. Hallelujah. Sino po to? Ito yung mga magay. Praise God. Nagbigay sila, hallelujah, ng hallelujah, unahin pagsamba sa Panginoon at ang dapat bigyan ang may birthday ang Panginoon. Ngayon marami busy, hallelujah, saan? Sa iba Ang dapat gawin, pagsamba, hindi pag-shopping. Pagsamba, hindi pag-shopping, ha? Pero kasama rin ang pagbibigay, hallelujah, just like the Magi. Pero sino ang inopera nila? Ang Panginoon. They opened their treasures, in short, sadyaan yun. And presented him with gifts of gold. Tingnan nyo anong nona, gifts of gold, the best yun ha. Why? Praise God. Kasi po, when you say gold, it speaks to kingship. Hallelujah. Bakit? Hari siya. Karapat dapat lamang nahandugan ng the best ang hari.
Kaya nga gold speaks to kingship. And frankincense speaks to honoring God. Kasi po, hallelujah, yung incense, smoke yan eh. You honor God. You honor, hallelujah, His presence. Hallelujah. And then myrrh it speaks to men that should die. Kasi ang myrrh, pang-imbalsa mo yan eh. It refers to mankind. Kaya nga ang tao namamatay. Kaya tatlo yan. It speaks to kingship, it speaks to honoring God, and then it speaks to His, later on, mamamatay kasi ginagamit pang-imbalsa mo, embalming. Yan ang dala ng tatlong magay, pero yan ay ino-offer saan? Sa sanggol. Praise God, na si Jesus. Praise God, ini-offer yan. Kaya nga dapat natin pong tatandaan, hallelujah mga kapatid, ang kahalagahan ng season na ito. Praise God. Kaya nga, una, dapat bigyan ng mahabang panahon ang pagsamba sa Panginoon. Ibigay mo. Pangalawa, give your best to the Lord. And what is your best to the Lord? Give your life. Bigay mo buhay mo sa Panginoon. Ang problema po ngayon, Matthew chapter 2, verse 12. Ang sabi po ng Matthew 2, verse 12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country and by another route. Tingnan nyo, binigyan sila ng warning ng Panginoon. Kasi sabi ni King Herod na pag nakita nyo ang sanggol, sabihin nyo rin sa akin dahil gusto kong sumamba. Pero alam ng Diyos ang puso ni Herod. Kaya ang nagbigay na rin ng babala sa mga magay ay ang Panginoon. Sa true dreams, na sabi na kung saan, wag na kayong, sabi ng Panginoon, true dreams, wag na kayong bumalik kay Herod. Kaya anong ginawa nila? They returned to their country by another route. In short, sa Tagalog ay nag-iba sila ng daan. Hindi sila dumaan sa dati. Kaya walang dating daan. Hindi pwedeng dumaan sa dati. Praise God. Nagbago sila ng daan. Bakit? Pagbabago ng buhay. Yan yung pagbibigay ng the best sa Panginoon. Praise God. Kung ano yung dati mong buhay, yung luma mong buhay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, kailangan ay baguhin na. Yun ang best gift sa Panginoon. Kaya nga, your best gift to God is your life. A new life unto the Lord. Praise God. Hallelujah. Hindi po tayo makikipagsabayan ngayon. Kaya nga wala kang dapat ikalungkot kung wala kang damit, wala kang bagong damit, wala kang maraming pagkain, wala kang hallelujah, pera. Hindi bale. Basta you give your best to God. Makikita mo later on si Lord, ibibigay din niya yung best niya sa'yo. Huwag kang makikipagsabayan dito kasi binabangga rin ng Panginoon yan at hindi rin siya nalulugod dyan. Alam niyo sa John chapter 2, sabi niya, sa John chapter 2 verse 16, the Message version, ang sabi po doon, He told the dove merchants, ano yung sabi niya? Get your things out of here and then stop turning my Father's house into a what? Shopping mall. Ngayon po, kaya nga ngayon in this pandemic time, ay praise God, kinokontrol talaga ngayon, nakarapat-dapat lang ng government, kasi nga, pandemic, mamaya magkahawaan. Kaya ang mall ngayon kasi kinokontrol talaga Bakit? To avoid, para hindi magkahawaan. Or else, kasi itong ganitong season, grabe ang tao. Halos lahat ng tao nasa Manila. Kaya sabi ng John chapter 2 verse 16, the Message, get your things out of here. Sabi niya, stop. Ano yung stop? Turning my Father's house into what? Into a shopping mall. Kaya pag oras na yung normal, yung normal, yung dating normal, yung old normal, pag ganun to. Alam niyo po, pag simbang gabi, pag old normal, sa totoo lang, hindi ako na gano'n but the thing is, alam mo yung simbang yon, pakitaan ng bagong damit. Kaya nalulungkot yung mga wala namang bagong damit. Stop turning my Father's house into shopping mall. Sabi niya John 2:16, the Message version. Praise God. Kaya mga kapatid, ikagalak natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Yan ang pagdating ng kaligtasan sa sangkatauhan. Bakit? Ibinigay ng ating Ama ang bugtong niyang anak
upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sa kanyang dugo, tinubos niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero mangyayari yon, kailangan ipanganak ang Mesyas. Mga kapatid, napakagandang balita yan. Karapat dapat lamang din na ibigay natin ang best natin sa ating Panginoon. Hallelujah. And lastly, ano yun? Doon natin makikita yung protection ng ating Panginoon. The Lord's protection. Sabi ng Matthew chapter 2, babasahin ko po ng mabilis, verse 13, dahil dito na po ako magtatapos. Beginning verse 13, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet. Out of Egypt I called my son. When Herod, verse 16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, nagalit, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. 17, then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, and said, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead. So he got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And then, having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang ating binasa ay nakikita natin kung paano protektahan ng Diyos. Hallelujah. Ang sanggol. Nung ipanganak ang Panginoong Jesus. In short, hallelujah, every time na ang season na ito, dapat ang ginagawa natin, nararanasan natin sumamba sa Panginoon, binibigay natin yung the best sa Kanya. Bakit? Nararanasan din natin ang protection ng Diyos sa atin. Kita nyo, ang Diyos lagi nangungusap for the protection. Gagawin niya, umalis ka dyan. Pagkatapos, balik ka na. Alis ka dyan. Dito ka muna mag-stay for a while. Hallelujah. Kaya nga, the moment na andoon ang guidance ng Panginoon, hallelujah, laging meron tayong proteksyon. Kaya tandaan mo, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo kasama ang ating proteksyon sa Kanya. Kaya in this season, mga kapatid, hallelujah, alam natin dapat nating unahin. Pagsamba, pagbibigay ng the best sa ating Panginoon. At natatanggap din natin ang Kanyang proteksyon sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa, maging masaya tayo, just like the Magi, they were so overjoyed, hallelujah, nung matagpuan nila ang Panginoong Jesus. Nawa, ganun din po tayo, that in this season, mag-overflow po. Bakit? The best ang ating natanggap. Ang kapanganakan, ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay kaligtasan ng sangkatauhan. Magtiwala ka sa Kanya. Gawin mo siyang hari, gawin mo siyang Panginoon, gawin mo siyang Diyos, at gawin mo siyang tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Let's pray. Tumayo po tayong lahat. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, maunawaan natin upang mapahalagahan namin, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Ito po ay kaligtasan ng sangkatauhan. Karapat dapat lamang na sa pag-alaala ng season na ito ay matuto kaming sumamba sa iyo, matuto kaming magbigay ng the best sa iyo, at Lord, aalalahanin namin, nagpapasalamat sa iyo dahil ang pabor at protection mo ay laging sumasa amin. Hallelujah. Salamat po ang bawat isa ngayon, Panginoon, na nakakonect. Protektahan mo po. Pagpalain mo po, tumibay ang pananampalataya, magkaroon ng relasyon
sa bawat isa, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Bigyan mo po ng pagkakataon, makilala ka nila, makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa bawat isa, hindi ko tatapusin ang panalangin ito. Habang nakatayo ang bawat isa at nakapikit ang mata, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at ng iyong kaluluwa, ito yung pagkakataon. Itaas mo ang iyong dalawang kamay, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin, gagabayan lang kita, pero gawin mong panalangin mo ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako ngayong gabing ito na narinig ko ang iyong salita. Nagdidesisyon po ako ngayon, Panginoon, na buksan ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, Ikaw, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations! Hallelujah! Welcome to the family of God and happy holidays!